kaibigan, na game number 3 nga yung ating bakbakan dito, no? P-Vision versus Tundra. Game number 1, nakuha ng P-Vision yon easily. Medyo toe-to-toe konti dahil hindi pa gumive up yung P-Vision sa game number 2, pero na-close out pa rin naman ng Tundra. Sa game number 3, tingnan natin yung mga potential adjustment, no? Mga teams natin dyan. Ayun na nga. Yan. Nanalo Invoker, pinurse-pick na. Kanina po, sabi ko na kasi sa'yo, Coach, dapat tinikasin nila nung game number 1 pa lang. Kabila Ayaw pa naman, kasi. open yung Kotol tsaka Rubik. Pinili na yung Rubik kesa Kotol. Pero nandun agad yung parang potential mid nila with the Pangolier kung sakali against Invoker, no? Mid or off play, no? Adjustable pa naman. Pero take is to ni Mr. Whitemon. Kung sakali. Whitemon, Pilimon. Binana na yung Clockwork. 2 games na nakakabwisit eh. Sobra. Annoying talaga din sobra. Yung Clockwork dyan. Ano mga hero dito matitira para kay ano, mga Grimstroke. Pwede sila mag-Wyvern siguro, support. Ayun na, nilabas na nila ang pandiinan na Enchantress. Pangalawang Enchantress game to. And one of the classic ni Mr. Dualis yan. No, favorite niya yan. Sa lahat ng Enchantress ngayon, ang lalakas na nag-i-scale lahat. Tingnan natin kung ano yung bibuild niya dito. Most din ng Enchantress na nakikita ko, Phosphor kasi, tas puro right click eh. Hindi ba, pang-primalan to? Kanino pa, nire-request din yung primal na yan eh. Pag mga may pango, no? Possible. Tapos ano na din, pang-break mo rin later on kay Ench, diba? Kaso Rubik eh, di ba? Sure nakakawa tayong ano mo, balibag. Balibag. Shoutout sa'yo dyan, Boss Lumen. Yan. Magandang gabi. Pick na ulit silang Tide, mga ganon. For 33. Tide +1. Maganda ka yung laso ni 33, ba pwedeng laso niya dyan? Feeling ko pwede sa redemption ng bat niya. Pwede, ng bat, pwede diba? bat dito. Nag-doom na sila. Doom bat? Pang-bluff nila yung Doom. Flex Either pick nila yun, either si 33 yung maglalaro niya kung sakali. Kasi ginamit na kanina eh, di ba? Yes. Sinave lane na eh. So, medyo kampante na rin si Pure gamitin to. Magkampante na siya ma-flex tong Doom. Tapos, isang support. Grimstroke. Maganda, di ba? May Doom ka. Ganda rin against kay Pango. Ano pa ba? Mga Baratrum, di ba lalabas dito? Bara, hindi ata. Pwede, possible, di ba? Charge mo tsaka ulti naman, tatama naman kay Pango yan. Kaso, madidispel din kasi yung ano mo. Bulldoze na Enchantress. Shaman lang. Safety lang. Shaman, kaso may Rubik yung kabila. Sulit Kanina, yung Rubik niya, kahit sa mga support kasi hindi worth it, no? Oo, anong mananakaw mo kay Phoenix, diba? Hindi mo na imposibleng manakaw mo yung egg nun. Tapos ang sasakit ng spell niya pag ginamit mo, diba? Ito, medyo worth it to, kahit mapatekis or Rubik ay Rasta yung kuwanan, no? Okay yung mananakawan niya na support. Kasi kanina, pinurse-pick Rubik, napagplanuhan agad siya eh. Ganto na tayo, Clockwork, Phoenix, para boset yan. Walang mananakaw yung matino. So talaga nga palaisipan na dito kung magdodom carry pa ba ulit yung Tundra or it's gonna be 33 to hold this hero. Kasi kung sakali naman, Shaman naman yung makakasama niyan. If offlane, all goods lang din, no? So, pwede nila isamahan ng Tegis yan pag melee. Last Si round kasi ng Tegis yun, diba? Ang skill build niya yung Taser. Si Whitemon yung yung mag 5 ng Medyo Shaman. na-nerf nga lang ng bagay yung Taser. Nabawasan nata ng 50 yung sabog. Yung AOE niya. Mid matchup, Storm lang ulit, all 3 game Storm. Parang may mga lockdown na to Pwede na Pango na yun mid. Pango ganyan naman mga support pero wala namang sa'yo pati si Invoker, di ba? Masasaktan ka lang siguro sa Taser pag nag-swash ka tas naka-Taser yung target. They're thinking about it. Halos bumaba na sa 30 seconds yung reserve time para lang sa fourth pick dito ng P-Vision. Slardar, mga ganun na lang. Ayun, Dawnbreaker. Kanina, binan ng Tundra yan. Yeah. So, lumitaw dito. Giving some global presence. Annoying yan may Ench ka na, tapos may Dawnbreaker pa. Yung target, tapos itong isa gumugulong pa. Kailangan talaga ma-lockdown ng mga support. Tsaka strong laner lang din, di ba? Pag nagka-shard ka, hindi ka na mababoset dun sa mga skill dito ni Tekis, di ba? Tapos kung carry doon, parang kahit mag 1v1 lang sila doon, no? Mag-perform lang parehas. Matibay naman sa lane to, si Dawnbreaker. Yeah. Maganda din dyan, yung early potential niya, di ba? Makakasama siya kung para kay Doom na, di ba? Kanina maganda yung rotation, pero tingnan natin dito kung paano gagalaw. Ang nagpaganda doon kanina kay yung ang gandang timing niya to use the twin gate. Yung backup niya doon sa baba. Saktong kakatipi ni Storm. Kakatipi ni Storm. So
So, nagbaban na sila dito ng safe lane para sa side ng Tundra, Paces Boy, syempre. Yes. Alam naman natin yan, with the Invoker. Pang magandang safe lane dito. Or Hero 33. Ito ba mga open? Ay, nakaban pala yung Slardar. Slardar ako ng Slardar. First ban pa. Mag-MK kaya si Bata? MK. Di yata ganun kagandang MK game. May doom eh, no? Tsaka may Teki sa lane. Yeah. Mga life stealer, possible siguro. Muerta. Merta, di rin. Daming skill early, pwede ka mabawas. Tapos hindi na naman ganun kabilis mag-farm. Kung ako dito, mag-Luna na lang siya, yung mga ganun. Mga pass farm na hero, tapos good scaling na pwedeng sumama. So, hati lang naman for division since after ng Terrorblade, Timbersaw, no? Dahil nga nag-carry din kanina si Pure ng Doom. Or wag ka na talaga lumayo, no? Tuloy mo na yan. Ngayon ba yung BB coach? Gana? Bristle back sa Oo. Tundra? Oo. Pwede. Diba? Sa mga Enchantress, no? Ano pa bang core matchup versus kay Pango? Wind Ranger? Bloodseeker. Oh, Bloodseeker. Diba? Pwede ba sila mag-Wind Ranger ba dito, Tundra? Kung ano lang, BS na lang, no? Gusto mo makita yung BS, ha? One time lang. Pwede yan. Mga kakaibang hero ni Pure. Ayaw mo gumalaw, ha? Doom kita. Tapos, ganda sana kung Grimstroke sila, no? Double Oo, Double Rapture. Double Rapture. Yan nyo, ha? Kukulit nyo kanina. Yung tiny nga, last na naban eh. Hindi tinake ng Pivision na umay na. Ignore na nila. Eto na, ang PL. Naglabas na ng kakaibang hero dito. Ito side ng Parivision. Aba. Tundra. Ano ka? Life Stealer? Mga magre-radiance? PA. Pwede rin, PA. Yan. Yung PA yung matchup kay, ano, eh, kay PL, di ba? Anong 3? Game 3 na nga. Tapos game 3 ulit mamaya. For the game 6 talaga. Ang sarap. The 5 AM, boys. 5 AM boys talaga yan. Mababa pa naman yung reserve time dito ng Tundra, like kanina sa Pivision na gumugulo sila ng maraming oras sa port pick. Last pick dyan, boss. Nabigla sila kay PL. Pwede pa rin naman atang mag-pick sila ng off-play, no? Yeah. Luna daw, sabi mo sa lo. Okay na, Tundra, pick nyo na. Sinabi na eh. Pordalas ako dyan. Tide, kineri na yung Doom Doom talaga. carry. Magre-radiance na siya ulit Ano ba, katulad kanina. nanalo na talaga yung production nila. Zero pa rin talaga eh. Parang yun at yun lang lumalabas. 0-4 tsaka 0-5. So, carry Doom 4. Puro hide and stick sila dito no, sa Tide Hunter nila. 433. Nilabas na ang PL na Satanic. At least walang clockwork na sobrang annoying ha. Oo. Kasi yung concept nila ulit, ganun na naman. Pero kahit may clockwork naman dito sa PL, diba? Yan yung mga nag-e-enjoy dun eh. Kaya naman, lalabas lang 2 dope weeks lang lang. ng illusion yun eh, diba? Pero ito, tingnan natin, PL, anong mangyayari dito sa PL na to? Diba, hindi naman ito dinidifusal na anong ba build dito? Pilactive ba siya sa lane? Yes. For Perseverance? Or Yasha agad into Aganims, mga ganon? O, papili ka Pang na. farm lang? O ikaw, ako ba? Oo. Pari plus 1. Pari, First 10 kills. pari plus 1. Pari. Pari ka? Oo. Okay, Tundra. Plus 1 ha. Baited. Hindi alam kung baited dyan. Sa pero- game ka, saan? Ha? Game. Wala. 50-50 Damay ako. mo na para... Para pag kinanalo ka, nag-quits. Oh. Ako pipili. Ikaw pumili. Alam ko Tundra gusto mo eh. Tama mali. Di ko, kahit ano matira sa akin, okay. Kahit na matira Oh. sa'yo. O sige, Pivision ako. Yeah, Tundra. Pero ano ka, plus 1 kang P-Vision din, Oh, di ba? para doon na lang. Okay. Hindi na... Tundra ako. Hindi na magulo ang dance floor. So, game time na tayo, guys. Direct flash ng ating mga naging games dito at upcoming games, syempre. Parang sa Twitch, hindi pa updated yun, no, games. Nakalagay pa rin ang laban kanina. Aurora Liquid. Aurora Liquid, yung title natin dyan, direct Jo Marie, sino ba nandyan? Paella? Wala na, hindi nag-TD. Kaya sa buhay nyo dyan. May naipanalo na ba yung PL ni Bata?
Ngayon ko nga siya makikita eh. Pero madalas niya to sa PUBG game ata eh. Yung PL niya na yan. PL ni Jap. PL ni Jump 24. Kumakambak yan sa Mega Crips. PL ni Jap 24. Pero overall, kanino ka dun? Overall, parang ang hirap eh. No? Ang hirap mag-decide. Ang hirap mag-decide. Hindi katulad ng Game 1, Game 2, parang clear para sa atin eh. Ako feeling ko na may edge sila dito because of the Dawnbreaker. Kahit sabi may Doom. Tingin ko ang laki ng impact niya dito with the rotation. Kasi parang similar with the Underlord concept nila kanina eh. Diba? PL game to. Pari tayo dito. Guys, sa mga tataya dyan. PM na sa page. Tayaan nyo na ang pari. 3 games pari. Pero Tundra ako nakabet. Tundra ba dyan, Abel? Tayo, kalabang kita eh. Uy, yung GS pala. Tundra ako, di ba? Oo. Eh yan, ano lang naman natin yan. 1H lang, Lambingan na 1H bet natin pang SB, di ba? Pero PL kasi, di ba? Ang dami niya magagawa dito. Sobra. Pambarag ng mga bomba. Versus Shaman din. Bait pa pala nanalo. Game 1, what the fuck? Pari tayo dito guys ah. Sure mo na yan. Sure na yan. Yan na, shinor na. Wala na magagawa. Alam nyo na yan. Tapos OT game number 1. Ang ganda nga. Mga laban sa CS niya. Baklase din. Sabay ng Dota, no? Sarap Yes. manood yan. Ayun na lang, ayun ang isa ko sa bucket list ko mapanood ng CS naman. Magkakaroon, di ba? SG? Dapat nung nakaraan sa Singapore last year. Kaso, ngayon, syempre, ngayong year, di ba? SG ulit. depende. Alam mo na yan. Salamat, May Steak. ganun Sabihin tayo. mo. May Ay. Steak, kakain ka ba? Wolfgang? Wolfgang. Diba? Siyempre, budget meeting. Kaya Diba? Combo yun. CS, tapos kakain ka na, ano? Wolfgang. Lalo na pag panalo ka, di ba? Oo. Yun yung masarap pag nanood ka ng LAN. Dadayoyin mo talaga yun. So ngayon, kanina, Ganda ng lane ng ano? Ng pari. Kumpara kanina. 2 games panalo sa linyong Tundra, imagine ha. Ngayon, medyo palag-palag sila. Di makaporma yung Doom, no? Yung Doom kanina, ang ganda ng lane, ang ganda ng simula against dun sa Largo, di ba? Pero ito ngayon, binabakbak siya. Rubik game din to. Kung maganda simula ng Rubik. Kanina, disaster lang yung lane ng Rubik eh. So talagang it's up for Whitemon dito para kahit papano maging komportable si Pure ng a little bit, no? Pakainin siya ng mga dinay dito. At the moment, 4 na yung nagagawa dyan ng Dawnbreaker. Pero go nila habang nagbablock ng camp dito, itong si ano, Rubik. Yes. Wala, chill lang. Kasi kaya ba makaisa legacy sa Navi? Yun yung di ko sure, sinape ko lang dyan, nag-match winner Navi lang ako. Kasi hindi ko alam, baka mamaya, pwede dyan. Ganun lang ginawa ko dyan. Lakas din yung legacy. Mga ano ngayon, Brazilian malalakas din ngayon. Sumisilat yan, di ba? Yung legacy. Kahit ng mga nakarang tournaments pa, parang hindi na sila basta-basta lang na Yan sila, mga 9Z, tapos yung mga laso na team dyan. mga 3D Max. 3D Max yan, 3D Max. Mga nasilat. Alam ko may nayoyolohan pa ako dyan eh. Pag sumi-JP ako ng 5H. Hindi ako tumataya sa CS ng ano eh. Yung mga 1-1. Gusto ko yung YOLO. So there's the blast off notice. Mancho escape pero not for long though. The Scorched Earth prevails for Puroy. Dapper's Blood syempre. Guys, message lang sa ating Kuya Nix page for more inquiries and information yan sa ating tamisan dyan. Sa mga Habol na kayo guys. Sa mga gusto magpare dyan, no? Na First Blood Tundra. So lalaki ang mga alaki and tamis. All one tayo dyan, ganun. All man tayo dyan. Nice din. Naka ano pa, no? Naka First Blood pa itong si Pure kahit 4 lang yung lasit niya. So medyo kalmado pa rin siya sa lane kahit medyo nahihirapan siya lumasit. Yeah, tinalo nila yung Astralis Cup. 2-0 ata yan. Hindi nun, Legacy, kapon. Ah. Bottom. Umisa rin sa vitality yan eh. Parang naka 1 game dati. Sunstrike. Okay, Yun ang, salong-salo. Buyad na buyad talaga yung Sunstrike dito ni BZ. Another kill para dito sa side ng Tundra. Hindi na nagpainit ha. Rekta sa pool na agad yung unang Sunstrike na dito. Yung maganda dyan, kahit nalulugi siya sa lane, di ba? Basta tumatama yung Sunstrike, makakuha ka ng kill goods ka dyan. Sa actual, hindi. Ano lang yan? Sa live score siguro yan, Boss Biggs. Sa live score, 5 minutes Kasi delay tayo. panoorin mo yung mainstream natin. Diyan pa rin yan. Kung may delay man to sa actual, siguro mga 30 seconds lang. Hindi, same yan. Sabay yan, sabay.
Di minsan, ganun, may delay. A little bit. Nauuna, mga 30 seconds na. Nung nasa TI ako, Arena, Germany, tumatamis ako live na live eh. Sarap. Oo, live na live ako dun eh. Naka-farm din ako dun, 80k nung TI. Sa Germany. Ngayon sa China man. Sa China naman tayo ngayon. Taya ka ulit doon. Tamis yun. Tatamis na natin siya. Roll lang. Pondo mo 10k sa roll. Pwede na. So, anong build dito ni Pango? Diffusal ata ito. Hindi siya magme-mage dito. And, Modge! Modge! Pakiban yung ano, ang pangalan niyan, Julius De Leon. Yan, sa may Facebook lang. Dapat siya binaban yan. Lagay mo sa kanya, don't self-promote. Pangbanan yan, ganyan. Pambanan yan. Kailangan binaban yung mga ganyan. Masaya tumamis sa live. Huling tamis ko sa live nung ano eh, Manila Major. Manila Major pa? Tagal Sa na. bagay, no? Mura lang ticket nun eh, 400 pesos ata. Sarap. Bumili kami ticket noon, kaso biglang yung tropa ko nilibre ako noon. Siya may sasakyan. Bigla siyang on call, sa Smart siya nagtatrabaho, mismong manonood ganun. Sarap na kasi may dalawa akong kapustahan live nun eh. Sumariitan lang, panalo lang mga 35. Yay! Ari, tamis ng unang tikim for Vision. Wala na tong kawala. Impetus, no one yung makakuha with the foul play. Okay, Docalis na ang mag-withdraw. Rotate na naman by Noah ha, grabe ka-active. Ganyan din ginawa niya ng game 2. And pwede pa ito, masusulit, matutuloy pa nila ay 33 eh. Grabe lakad niya, no? Parang 5 minutes, ganito rin yung timing nun. Palabas yung rune. Storm niya kanina, level 5, naglakad, nakakuha din ng kill. Ngayon naman, Pango, 2 kills. Not bad, para kay Noah. Nice movement. Tuto tayo dyan, alam mo yan. PL game. I like it. Pag nanalo ko lahat dyan, bali 4H ko sa'yo. Aray. Diba? Sabi mo, aray. 4 centavos lang sa'yo yun. So, rune. Madedenay naman dito ng Tundra. Kay Noah. Ari kumuha. So, may setup sila sa may top lane kay Notice. At least yung Pango natin, di lang mainly naka-focus. Kala pa farman lang niya yung mid. Sinulit niya with Ocalis rotation. Nag-end up pa dun kay 33 dahil ginaw ni PL eh. Ayun na, setup sa may top lane, may Sunstrike. And Scorch Earth, Lusaw, sunog talaga rito. Guaranteed. Si Kuya mo notice. So, pag nagawa nila yung mga ganong klaseng initiation, pwede mo nang bitawan yung keyboard. Diba nga yung Envy, siya pa yung pumula, si Shaman. So, saktong-sakto lang. Nagre-ready rin kasi yung support ng pare kanina sa mid eh, sa gank. Kaso alam, ramdam na yun ba Karian. Kasi yung creep na Enchantress nangungulit eh, diba? Pero ito, yung dalawang support ha, patuloy na gumagalaw. Another Sunstrike setup. Yeah, sa pakasimpre nung execution. Shackles mo lang, no? Automatic, may hit at may hit yung Sunstrike. Pero, tila baga, parang ang tigas ng Rubik doon, no? May stick si Rubik. Oy, pero pure, kinamit yung Doom. Yun lang, Rolling Thunder is there. Kinamit niya yung Doom kay Dawnbreaker. I don't know, dapat yata para kay no one yun, no? Pero either way, mamamatay pa rin naman siya dito, no? Tanong na lang kung sino yung makakuha. Neutral. Kasi nakatay doon niya, no? Wala rin. Sayang lang, wasted Doom lang yun. Kasi nga yung dalawang support niya, nakasalubong si Rubik. Imbis na pumunta sa rune, di ba? Ready rin yung pare doon with the TP nga ni Pango. Ito, Coach BYB, paano yung focus fire effect kay Windrunner yung may numbers count daw sa effect? Ano numbers count? Sa ano nga tayo? Sa Tailwind? Yung Tailwind kasi diba, taas na movement speed mo. Pero mid lane, sumiseta pa rin. Yeah, Blast Off is there. Pero alay na rin si Whitemon. Parang suicide play lang din niya. Kung sakali, may potential kung naumabot dito yung mga kupunan. Sayang ka, pure. Pero Kung may buti Doom ka dito, no? Yeah. Kung di niya ginamit kanina. Nakuha Pero niya kaya yung pa rin kill niya ito. yata si Sunstrike. Noan. Alam niya, Solar Guardian is there. Now, they will turn things around. Abutin si Ario magiging alay dito, Coach BYB. Damay pa ata si PL Doom. Napablock damay. siya ng And mga Burst what Spirit. a lift coming from 9 class dito. Pababalikin niya lang yung Doombringer ni Poroy. And ang nag-benefit pa si Satanic. Saktong TP, diba? Bay sa Tonic, medyo matagal na TP sa outpost. Double kill naman para sa kanya. Last ng pace ngayon. Talo na sila. 16-14, boss. Sino pamalit ka, no? Karigan? Pinalitan niya si Kiksan. Hindi, sa pace. Si... Kalimutan ko yung name eh. IGL din. Si ano? Ito. Si Twist na nag-IGL. Sa kanila. So, technically, parang si Twist. Kasi siya ng IGL eh.
Oh, pero mid, another kill. Yan. Hindi natin namamalayan na ang tamis-tamis ng katrabaho ko. Muchas gracias, Coach BYB. I like it. I love it. So, +1 Tundra naman yun. Ha? Baka i-+1 ko to sa'yo ngayon. Nasabi ko lang sa'yo, ha? Yaman ni PL, no? Yung rotation niya, tapos free lane din siya. 4.6k network. May yasha na siya kanina, dinedeliver nung pagkagank niya. So, tingnan natin. Baka pa, ano na yan. And remember, Pamanta na. maligat ka dito ay bata. Ngayon, Oo. lamang niya nga versus Doombringer, 1,300. Maganda yung lane niya ngayon, bottom. Nakamax din yung kanyang, yung first kill, di ba? Pang-harass dito ay 33. Another rotation by Noah. Doon bayad na bayad. Parang game number 1 niya lang kanina. And Satanic, he's having a good time, mga kaibigan. 10 minutes sa game natin is dominating streak. 2k advantage for P-Vision. Medyo unconventional yung mga rotation dito ni Noah. Normally, hindi naman ginagawa ng mid yan kasi wala naman timing di ba? Kasi palabas yung rune, di ba? Ba't ka pupunta sa baba, di ba? Pero unexpected yun, yung mga ganong rotation. Second rotation niya sa baba. Biglaan. And mid lane naman, set up. And kita mo yung communication niya doon. Nag-push forward si Nightglass knowing na pupunta si Notice with the Solar Guardian. Problema, medyo late dito, mga kaibigan. And what a good shackles come from Ari. Since no one dito yung may chance mahuli sana, yung Invoker. Sa bunot ng saglit, no? Para, stop ka muna dyan saglit. Para makapag-out lang dito yung aking invoker. And, yun na nga. Sayang, turnaround ni Rubik. Kaso nandun si Tekis, ready rin. Pero ito, another shackle. And then Sunstrike plus the bomb. So Schmuckle, Whitemon, Pero Alay may tulong, Bonet. grabe yung heal. Yep. Nakapag-nature sa Tendat, mga sir. So wala nang iikutan si Whitemon. Dahil aabutan siya dito kung sakali. Sakto pa sa bangga. And thanks to that lift, mapapadali yung trabaho for Nightglass. And yung mid lane pa. Yeah. With Catapult to, HBB. Another, dito, try kay Docalis. And Nice sa wakas, combo. Meteor plus Meteor combo. Then Ice Wall, Swashbuckle. There's the foul play, of course. Nakopya yung Ice Wall dito, ha. Nag-X. Nag-formation X Shackle doon, yung again. mga yellow. Pero Puroy, binato nyo yung Doom, tama? Di Yeah, naman niya binato sinawan nyo, dito. pero hindi yata kaya ito ma-takedown unless naman may Sunstrike. And there it Grabe is. yung bakbakan sa mid, walang tigil. Death match and panalo ko sa dyan, Coach BYB. Dawnbreaker, sasabugan siya dito ng bomba. Dalawang core mo shutdown ng Tundra. Makakatakbo pa naman yung Doombringer ni Puroy, but Nightglass is still chasing. Left fade bolt, kaso lang dun yung cold snap and then Meme Hammer napigilan with the left but still, Invoker mass shutdown niya rito yung Rubik. Nice rotation dito. By the tide under, wala siyang ravage pero nag-connect lang siya dito sa may mid lane. And yung PL hindi na siya tumipi kasi nabarag na yung mid. Tapos syempre, ang layo niya dun sa bakbakan kung titipi pa rin siya. So, mga extra 10 seconds pa kailangan niya. So, pinarm niya na lang yung kanyang Manta dito. And Manta na siya, 12 minutes. And nakabawi pa dito si Noah. Napatay niya pa si Invoker. Yeah, tanggal yung 5 streak niya doon. All of a sudden, off-cam yun up. And now, abol yung PL. Left is there for sure. Plus the Dawnbreaker's ulti. Solar Guardian. Then there's a superhero landing para kay Notice and Mecha Kill Strike para kay Sadanic. Nakabawi agad sila dun sa, sa talo nilang engagement dun sa may gitna, di ba? Bawi agad, 2 big kills para dito sa side ng Paravision. Manta para kay Satanic. Pa-blade na agad to. Blade of Alacrity. 12 minutes, Manta. Sakto. Tapos yung Ench, papadala na lang din niya yung kanyang Drums of Endurance. Ito yung nangyari. May obs. Oh, Sinundot lang with the diffusal. Yep, sabay shield crush. Chill lang. Simple mathematics. Di rin na-expect ni VZM. Yan ang talaga yung matatag. Sorry, miss na lang. So top lane, medyo magandang usage ng mga ulti dito ng Dawnbreaker, diba? Puro pang connect, saktong-sakto yung mga ultis na dito. Kaso nga lang, siya naiiwan sa farm, diba? Yes. Kasi backup siya ng backup eh. At the moment, P-Vision ngayon, pretty chill. Mamaya, pwede pang mag-ano to yung Tundra, mag-go kung sakali with the Ravage Doom, masulit nila, no? Gandang scan, pero smoke din dito by Pari. Alam nila kasi may nakasmoke eh. Hindi nila expected na mag-isa lang si Whitemon. Yoyolo lang, kumbaga. At least Whitemon dito makaka-survive. So, farm lang muna si Notice dito sa may triangle area natin. Is it early short for Pangolier? Oo, nag-early shard siya. Kasi baka mag-early shard din yung Tide. Para hindi siya maboset. Lagi siya maka-roll up lang. Pero pinataas yung mana cost nito. 75 na ata yung mana cost niyan. Roll up. Confident to take down Notice. Ba, na-expect niya ma-sunstrike man lang at least. And then Ari is here waiting for the Chuckles. Para mabigay nga yung Sunstrike. Kaso papalag nga sila dito. Hoping na lang na ma-deny nung Roshan. And there it is. Buti na lang, nakakaldog siya doon ni Rose Ann. Pwede tipihan to Yeah, 33 in trouble dito.
if he wants to use his Ravage, he needs to use it right now. Dahil kung hindi, natuto na siya kay Puroy na ginamit yung Baka ultimate. manakaw kasi. Pag Oo. nag-grabe siya, ayun, oh. Ay, kaso hindi Oh my nakaharap yung Rubik. gosh. Sunstrike, there's a Solar Guardian. BZM hoping, there's a Tornado connecting only for one. Ari still here, and nandun yung Hex, but the Mass Serpent wards come from Ari. Dumizir Puroy, medyo magulo to para sa side ng Tundra. Whiteman will come as well, but look at the read coming from Parivision. Despite na meron sila ditong man advantage, inantay nila si Noan, and eto na yung Rolling Thunder. Whoop! Kinancel niya nga lang. Nag-chill din sila doon. Nagkamali ng sinakal yung Shaman. Sinakal niya illusion ni PL na pa-abante. Sunstrike! Sayang, kung na-timing, Ang ganda, no? Nascan nila eh. May kumukuha ng wisdom eh. Pero, Malawiha Sunstrike yun, no? kung tumama yung palakpakan. Walang ganun ngayon eh. Walang ganun ngayon, no? Yung, ang malupit sa ganun, mid one and Wiha. Yung mga pabak na Sunstrike. Yung kinalculate lang kung nasan area ka na. Okay, matimingan ka ng scan. Mm. Yaman na ito. 2 components na siya ng Aghanims. 15 minutes plus Manta style. Pwede pala yung ganyan kayaman na PL. Miracle din pala. Di ba? Miracle Invoker, no? Pure naman kanina, 14 minutes, Radiance na siya ngayon. Kaka-relic niya pa lang dito sa kanyang Doom. And tingnan mo, pa almost 3K na. Sabi ko sa'yo, malilingat ka sa PL ni Sazanic. Against yung carry ng kabila. Ba't di na deep yung PL? Kasi hindi na gumagana yung Sa Mantle illusion. Pero ang malupit nga doon, playable pa rin siya. Kasi nung hindi naman ginawa, hindi naman napipick pa rin si PL eh. Pwede Diba? ka pa rin mag-diffusal, kaso parang mahalata ka na nung pag pumapalo na ito. Sa normal. Binigay mo yung original, no? Easy. Sunstrike, dalawa yan, kabilaan. Pero easy kill na naman para sa Silang Tundra. Another setup dito, Bed of Shadow Shaman. Basic lang. I think yes, Boss Mark. Most of, naman ganun na. Halos karamihan na. Karamihan na. PM ka lang sa page, matutulungan ka din dyan. Yes. Makalaro ko sa pub, nagdi-DPO pa rin. Pwede pa rin naman. AG pa rin naman yung kay PL. Pero ang susundan nyo na guys, yung nasa main na talaga. Sa pro na. Yan na yung anuhin mo. Standard ba? Tsaka sa pub naman, hindi naman makakalata yun eh. GG ata foot J, parang gano'n na nga, boss. Lakas ng beat. That pala, na-realize ko na dawin nila winasak yung BC kahapon. Binubugbog-bugbog din yan yung Nabi ng mga nakaraan. Well, it is what it is. Top lane, setup by Whitemon. Sunstrike, notice, sorry miss. Boset din 13-11. kasi hindi siya makakapalagay Tegis eh. Madi-disarm lang siya so hindi niya mapapatay yung mga bomba. Yep. Pero pure, sinesetapan dito. And Sunstrike is there, Puroy. Sinimplihan lang, no? Grabe. Pawala na yung Sunstrike na yun. Sulit yung Sunstrike ni Niklas ha. Nakailang attempt din siya dyan. Bad na bayad yung kopya niyang Sunstrike dyan. And sa tanay, pinagpa-may-streak to, remember? Pero I don't think kaya ng dalawa to. Oo, hindi. Parang makakait magkamali ka ng go sa PL, di ba? Mata-turn around ka. Kasi Sunstrike pa yung Rubik niya, makakaisa pa ata siya eh. Naka-4 sa neutral item, tapos makapupuno yung Magic Wand. Aghanims na. May Sa PL. may Ags, tas may Doppel. Ayun, de-deliver na lang yung Aghanims na napakayaman. 200 na lang. Uy, pero Whitemon with a setup. Sayang, ang layo ni Shaman. Yeah, yun yung attempt nila. And since naiwan nga dito yung Shaman, is gonna pay the price. Nanako pa yung wards. Yun yung maganda ron. Hindi ko rin sure ba't nila pagpani, medyo overkill na rin, sa part na yan. Parang pwede na yata sa Tori dito sa baba since dito na sila group up. Kung malapit-lapit siya kay sa Tanic, pwede nilang na-try kung na-shackle niya ito sa strike, diba? Pagkapatalo ni Whitemon. Right. Tumabog pa sana yung mga bomba. Ayaw niya lang talaga magpaligoy-ligoy. Hindi na-drop ko na yan. Isang patayan na yan. Sampal din sa kanya na may shaman words doon na kalaban, no? Makakagamit pa na isang words yun bago mag-expire. True. Aghanims naman para kay Tide. Yung kanyang binili dito. For scaling lang. Tsaka versus PL na rin, diba? And there's the dust of appearance. Matatakot ka talaga dito kasi alam mo may Solar Guardian anytime and there's the Rolling Thunder. Kakampi yung neutral, tinornado siya Aray palapit. ko po. And just like I said, the Solar Guardian, automatic yan. Here comes the Danek. They're in trouble, Tundra. They don't have their cores. Doon yung Ice Wall, pero it won't matter. Sa Danek with a godlike strength. Make it an ultra. Because of the foul play, Wala siyang mana pang Ravage. Notice, ako na bahala. Tatapusin ko na. Ito na yung pang ultra kill. Ibibigay kaya Rampage. Dapat sana haga triple kill lang. 3 for you sa inyo na dalawa. Malis na agad si Stanik. Dito na ako sa may top lane. And that's a full team white coach without getting anything. Malas kasi
normally nag-skill talaga yung Wild Wing. May tatlong kalaban or tatlong hero na malapit sa kanya. Eh malapit-lapit yung dalawa. So tinornado siya palapit dun sa Pango na gumugulong. Nahatak siya, ano, napaganda pa. Doon pa tornado, pwede ang palayo, di ba? Pero pinabalik siya, no, malas lang. Then tuloy-tuloy na, sama-sama dito yung Tundra. Ayan, ano mo? Check Ay, hindi this na out. pinakita. Ah, Kinumahan na siya ng gulong, nabagsakan pa dito. Hindi na siya nakapagbitaw ng Doom. Ayan yung pag-TP ni Tide Hunter, wala siyang mana. Wala siyang Magic Stick, Soul Ring lang yung item dito ni 33. And then sobrang easing galawan na lang for Satanic after. Ubus-ubus yung mga mana, napaganda pa. Yun nga, yung Ravage na tinutukan mo dito, wala, hindi na Wala. Pagka-TP niya, wala siyang mana. Soul Ring lang yung item niya, wala siyang Magic Wand. And kung meron man, nandiyan yung PL din para ubusin. And I don't think worth it din kung may Ravage Hindi dyan na or pwede. what. So tier 2 tower, nabarag ba nila yung tier 2? Hindi ko napansin. Pero PL, TP agad sa may top farm. Yaman niya, mag-heart ba siya dito? Pwede. Skadi versus Tide, no? Oh, set up sa bottom lane, no? Aray ko, they have detection. Tatlo yan with a shock. Mga skill ni Nineclis on point kung ano yung nadukot niya, no? Yun yung exact na skill na kailangan nila para dun sa particular moment. Parang laging sa ako kanina, isa strike, Oo, tama lang. Sunstrike. Yung wards, yung kay Shaman, Sa- pinapatay nila. Tapos ngayon, Shackle naman. And then ngayon, magto-tormentor dito sa side ng pari. May snipe ba ni Invoker yan? Tingnan natin. I don't know, pero maganda to. Kay Rubik, para sa save, Oh, di ba? big save. Kaya kay Enchantress with a Sproink, di ba? Yes. Ayun na nga. Sproing key para kay Ducales. Ayun, no? Sinampo na, no? Sabay lakat papuntang Wisdom, di ba? Tinesting agad eh. Nag-early shard na rin dito si Notice. May shard na rin yung Pango. Malamang mag-shard na rin yung PL dyan, di ba? Para sa Invi ng kanyang ano. Ng hero niya. So 7k lead tayo, 21-11. Easy tier 1 sa may bottom. Ay. Walanganin yung Rubik doon pero hindi siya i-go-golden basta-basta ng mga kalaban. Wisdom. Ay, nag-1 na siya. May 1 na si 33. Pero based sa live odds natin, saktuhan lang. Radiant are scanning. Mag-i-start na sila Rapi. Hindi ko gusto to ah. Mauuna ang angas ni Rapi. Solar Guardian, easy kill si Whiteman dito. The moment na mag-land, even though nakababa siya sa low ground, susundan siya doon ng Celestial Hammer. Nag-portal yung dalawa sa baba, sabay umalis agad si Shaman. Ayoko dyan. Pero bumalik pala. Eh, ito nga si Ari, kulit din eh. So no one will use his Rolling Thunder just to be safe. Wala naman sila plano lumaban. So Ducales magiging ally, trading Whiteman sa Brasles, position 5 for a position 5. Late trade, but nonetheless, trade is a trade. Level 1 pa lang yan ha. Talaga. Level 1 untouchable pa lang yan, hindi na kayo maka-normal. Dagger, para kay Tide Hunter. Pa-BKB pa rin naman yung Doom. Pumayaman-yaman pa rin siya dito. Kaso nga lang yung Skadi, no? Yes. 1.2k na lang para dito kay Satanic. 4k ahead na siya sa pinakamayaman ng Tundra. Biglang nabaliw yung foot, buti umiwas na ako sa CS. Naku, saka ka pa umiwas, saka kakambak yung foot. Ano ka ba? Ayan. Reverse sweep na yan, panalo pa sa map 2, 8-4 yung halftime. Ano ka ba? Pero na yan, ayaw mo pa? Habol mo na yan. Huwag mo nalagyan ng ihabol mo pa. Nalagyan mo pa ang ihabol. Radiant's bottom tower is under attack. Ano recovery, coach? Sa Ulti usage? ulti usage. May dagger naman dito yung Tide. BKB rin siguro ni Doom. Uy, Rapi. Uy, nanalo extreme ha? Nanalo extreme. Tatamaan ka sa akin. May taya. Dito pa lang ba yan? Manalo. Nice one. Tama ka na, Rapi. Kahit na. 1k tamang. Hindi, ano lang. Tamang 1.8 lang. Yan. Pinasiay ko siya sa tamis ko eh. Sa tamis ano eh. Tinamisa mo na. Panalo rin kahapon, di ba? Sa Baka G. Hindi, ngayon lang yung sarap. So now, they're grouping up. Plano ritong mang-invade ng P-Vision. Skadi na. 23 minutes. Skadi, Manta, Aganims para sa PL. How to kill PL. Pamira. Kung di mo to matchamba ng na-doom, na-ravage mo siya, na-shackle sunstrike combo mo with a meteor, meme hammer, lahat. Kailangan ma-ravage mo siya. Kaso nga lang, may aegis na siya ngayon. So, X na agad siya sa equation ng papatayin mo. Paano yan pag nagsama-sama na sila, no? Paano mo pipigilan to? Bosset pa yan pag nabuo niya tong Orchid. Mamaya. So, Yeah. Aegis will be taken. And that Roshan kill, syempre, direct. Yun ang nga sinasabi ko sa'yo. Jazz suspect. Diba? Ang Roshan kill natin, Jazz suspect. Diba? Kahit na, ipalala mo, TD ka pa rin.
So, Enchantress going for the pipe. Pati naman, hindi nila mapigilan yung PL. Hindi na lang nila pinapansin. Tapos mga ganitong nakahiwalay pa, medyo lang 33. Sa gilid yung mga teammate niya, yes. Pero Meron isa pa sa yung mga, damage, ha? sa mga crucial hero na hindi dapat mamatay sa mga ganitong situation. Yung mga nakakuha ni 9 class, oh. Ngayon, Nakakawa, yan, oh. Cut lang. tapos sakto, yeah, pang-ubos niya ng creep wave. Ano talaga yung timing ng mga skill na angkop sa sitwasyon. Radiant's middle tower is under attack. Annoying din talaga ito si 9 kasi pag may game siya eh. Dito na, si Sonic, naghahanap ng kalaban. Kanina pa siya walang kalaro. Radiant's bottom tower. Iwas is under muna ang attack. side ng Tundra. 33. Wala na silang creeps. Nakukompleto na yun nilang Ayan na, tamis, Solar Guardian. May, Tas gulong. may BKB na yan. Na doon nga lang yung nagpagulong-gulong dito na Pangler. Pero tapos naman yan magawa yung Rolling Thunder. So, I don't know if that makes sense. Now, they're in trouble. Satanic is hungry for blood. Smelling blood in the water. So, parang siyang pating na dito, guys. Nagutom na. Foul play is there. 2 heroes will die. Nanakaw That's a pa yung sure Shackles, kill. ha? Beyond Godlike Streak. He's going nuts. He's going ballistic. Whitemon in 33 dito. They need to run away. Whitemon will die. Pababayaan niya mabuhay si 33. And pag ganun-ganun lang, coach, pwede na siya mag-push dito. Hindi ko alam, ba't dinom niya yung pangko na nakagulong? Ayun, wala, tapos na yung trabaho dun eh. Ganda ring setup to. Blink in lang, may pangko gulong, sabay babagsakan lang ng Solar Guardian, diba? Binigla lang nila itong side ng Tundra. Hindi rin nakapwesto yung tayo doon for the Ravage. Walang Doom ngayon, walang BKB si Doom. Madikitan lang kasi si Invoker, medyo madali siyang batayin yan. Wala siyang BKB. Octarine Meteor Hammer Travel yung item niya. Medyo pang-scaling, pero pangit tingnan sa ngayon. And sa second round natin, may ages pa ng 2 minutes and 30 seconds. Oh. Dagger for Rubik, tapos Orchid is available. Tapos may shackle pa yan, stolen Ayun. shackle. Tapos Orchid na nga yan, si PL. Tingnan natin. Parang urong-sulong yung ano dun, yung Tundra. Ito na, setup. Kaya nila bang i-take down? This is only Enchantress. They Another want to Solar find Guardian, Satanic. There goes the Ravage. Meteor plus the Deafening Blast. Nanakaw yung Ravage! Notice will die. Ravage stolen. Supports are gone for Tundra. Dotbreaker naging kapalit nan. And paano lang pipigyan sa Satanic dito? Like we've said, unstoppable PL to. Magasya dyan, but May still Aegis may siya. Aegis Ayan na, pa yan. Ravage. And there's the stolen Ravage. Kinimkim lang dito ng Rubik ni Mr. Orchid, 9 Glass. Invoker. And there's the meme hammer. Didn't connect though. And now, last player remaining will be Trent Titres. Ubos na yung mana. Ubos na rin yung buhay. Pinag-aaldag pa nung Pangolier. Swashbuckle. Makunat. out. Matigas. TP out. The damage is not enough. Close but no cigar. May testigo. Sila rito sa naganap na krimen, Tundra. Okay. Ito naman ang Anchor Smash. Nakatipi out itong si Tide Hunter. Pero medyo boset, no? Nag-try silang i-go. Etong si PL may Aegis. PL at Enchantress, dalawang pinakamahirap na kill dito sa side ng pari. Nag-react lang doon ng Solar Guardian. And yun na nga, namatay si Shaman doon sa may likod, diba? Na-dodge ni PL at ay Ravage. Nanaka pa yung Ravage, hindi nakapag-skill si 33, no? Ang promising After niya mag-Ravage. Ang promising na nagawa nila doon, at least na-shutdown nila si Notice. Oo, naparay naman nila. Si Dawnbreaker. Kaso nga lang, PL eh. Ayun, no? Bloodthorn na, mag-shard na rin siya dito for the invisibility. So, pahirapan na yung mamatay. Kanina hindi siya nag-shard kasi may Aegis naman siya. So, sitting at 10k advantage, waiting for the next Roshan, I Stolen think. na naman, Hex, Pero stolen. inabutan dito yung Shaman. Easy Lungkot mo find Shaman sa para laro na Satanic. to. Pango. 16-0 for Satanic. Pango, PL ka mo, to Shaman ka. At 4H ko sa'yo dyan. Muchas gracias. Tundra ako dito, ah. Hindi ka pa nakakaganti sa akin kahit hindi mo mapopondohan. Popondohan kita na popondohan. So, Shiba para kay 33. Anong i-item dito na Invoker? Yun yung tanong. Mm. Ganims ata kailangan niya kasi kinukulangan sila ng damage, no? Tagal pa naman yung Roshan natin. Ito 2 Doom, minutes. magandang Yan, Doom yan bago ang sulit. gumulong. Unahan mo na. Medyo nakahiwalay din doon si Mr. Nova natin.
Or sadyang sakto lang din yung expectation ng Tundra din na naka-group up sila sa taas. Isang wave na lang ata. Hinahabol niya na lang isang wave paagan ng isa rin kasi siya. So medyo nag-greedy lang si Novan. Tempting naman kahit sino malagay sa part na yun, no? So ano pa rin, magdi-diffusal pa rin si PL dito. For the dispel na lang din siguro, di ba? Yes. Pag na-dispel siya nung Deafening Blast, nung second spell ni Tekis. Extra movement speed din yan against dito kay Doom. So ngayon, chillin lang naman yung side ng Vision. 2 minutes pa, plus rush timer ulit. Pero talagang gusto lumaban dito ng Tundra habang wala yung Pangler. Ito yung window of opportunity nila makahanap pa ng isa pang kill. Kahit pa paano, 20 seconds of opening yan para sa kanila. Kaso nga lang, di ba, nag-iingat lang dito itong side ng pari. Yes. Alam nila, may Ravage pa rin yun. And may gem na rin dito itong Enchantress. Nag-a-apply na, Boss Christian. Boss John Christian, nag-a-apply na. Pwede mo na i-concede yan. Alam mo naman na yan. Gentleman game. Wag. Minsan i-ano mo rin. Kakapit yan. Tingnan mo yung network to. PL versus the world yan. Oh, plus 1H pa times 10 ka. Wag. Oh, plus times 10. Plus 1, ano ka na? Bigyan kita ng odds. 1:2. Anong Oh, mas? Tundra ka na. Hindi na. Oh, Tundra ka na. Ikaw nga, plus 1H pa Wag. times 10 ka pa pag nanalo to. Ayaw. Radiant's Ano? top tower is under Okay na yan. Paano mananalo yan? Oh, mag-concede ka na nga. Wag. Pupusuan mo pa. Well, siyempre, sayang ano natin dyan, puso natin. Lagyan Ang natin ng 1H times 10 ka pa. Wag. Oh, At ayaw mo. over-under, 60 kills. Dali. Hindi na. Pili ka na, over-under, 60 kills. Gusto ko yung pusuan mo ang tabi. Wag. Pero top lane, set up, may shaman. Similar position na naman kung saan namatay yung Pangular din halos kanina. Kulit nyo sa top ha. Oo. Kanina pa kayo dito ha. Hindi ko alam ba't nandun si shaman mag-isa. Makinasa niya doon, breaker. Pwede siyang backupan. May mapita silang isa. Kaso ready yung Tundra doon. Dami nila doon eh. Naku po, all 8 na, Coach BYB. Sabi ko sa'yo, ayaw ng pera. Sinabi ko na kanina. Sabi sa inyo, habol nyo na eh. Huwag mo nalagyan ng habol. Huwag mo nalagyan ng habol. CS na yan, liga ko na yan. Guys, ano ba kayo? Pag nagbitaw ako sa inyo ng mga ganyan-ganyan, alam nyo na dapat kasi yan. Hindi naman tayo si Rappi. Pag usapan CS yan, alam nyo na yan. So Tonic, di ba maganda Lincoln dito, no? Parang hirap mapatayin. Humabol ako kanina. Yun, thank you so much, Yan. Boss 10 Kasi siya rin yung nag-rant kanina. Buti na lang yan. Ang tanga ng put. O, di ba? Alam mo na yan. Alam mo na yan. O, sige na. Pakapin mo na kami ni Coach Baby. 09. O, sige na. Pang secured na to. Sige na. Pambukas namin. Aganim si Doom, kaya yan. Possible, late game, di ba? Oo, hindi malabo. Ravage, AoE Doom. Hanapin yung tunay. Tapos aganim din ni Tekis. Nagwawalang invoker na nagpapaulo ng mga skill. Pwede yan. Kaso nga lang, magiging problema to si Pango sa late game. Medyo Pango game to eh. Sino pipigil dyan pag nagulong na? Tapos idudum mo pag nakagulo. Saya yan. Umabol din ako 3 kills sa Tundra. Yan. Sa Mr. Tundra. Gary. Ayun o, si Mr. Gary. Patay tayo dyan sa Tundra. Baka, Malay mo, pero malay mo, no? Malay mo. habol mo lang. Lahat ng humabol, nasaktan na. Oo. Radiant's top tower is under So, attack. Enchantress ito. yung nag-pipe. Ito safe na, plus 1.5 maps sa bait muchas gracias. Pasok na yun. Pasok na to, pasok na yun. Ang iyak doon yung ano, vitality. Kunyari, per game ka. Kailangan naka-minus 2 ka dyan, minus 3, minus 4. Vitality, ano kalaban ba? Ayan, Bait? base. Nag-ulti pa. Ang bait yung foot yung kalaban nila. Okay. Ano yung mga 0-1? Mga nasa lower bracket. yan. So, pari, waiting lang sila sa Roshan. 2 minutes bago mag-spawn. Kita nila si Invoker, ha? Nangungulit dito sa mga creeps. Masisetaman ba siya ng gulong? Ito na nga, sinasabi natin. Ang crucial nito, hindi ka dapat namatay sa ganito situation. Buti na lang kami, rush timer, ang tagal. Uy, damay din si ano, White Moon. Ano Sabi yun, carry. nanakaw niya pa yung shackle sa ata, Ang no? sarap. Ni Rubik. Sarap, meron na naman tamis. Nagpa-farm lang ng bagya sa lane si Invoker, pero naka-ready na yung pari, no? Hawak din ni Noah yung gems, so kitang-kita siya doon. And even yung bit, hawak na rito ng Vision, Bloodthorn, and then going for Disperser, no? Disperser pa rin, di ba? Yun nga. Upgrade ng Diffusion. Dispel lang niya. Plus Agi rin yan, maganda rin yan para IPS. And Silver Edge para kay Puroy. Annoying na to yung Enchantress. Kanina pa.
They're gonna go for the high Pero tier ground. 3 na ha. Barag to. Wala na silang 40. Ginamit na. Yeah, less than 30 seconds for Invoker. They can afford to fight. Maganda dito, di ba? Nabarag na yung bottom. Tapos yung Roshan, di ba? Nasa top pump magre-respawn. So, Magkadugtong bilang na yan. mundo yan. So, pati yung tier 3 dinamay na din. And just to play it safe, pwede naman ituloy later on. And with the banner naman na yun, ano? Isang kalabit na lang naman yung tier 3 na yun. So, kinalabit na niya sa Tanic yan. Roshan is up in 40 seconds. So, 33-40. Pasok pa sa top lane. Yes. 30k network. 33 minutes. Pambihira. Buo na yung Tapos, disperser niya. yung second sa kanya, 20k. Lamang ka ng 2 items. Hindi Sa Doom lang pa yan ha, na naka-Radiant Shard. tier 1 item pa yung lamang mo. Dalawa. Pang Bloodthorn tsaka, Disperser, no? 10k mahigit. Buo na yan, Bloodthorn Disperser. Hawak niya na. Ano item niya dito? Kain, Ags, Heart, mga ganon, no? Yes. Kung gusto niya safe na safe, mag-linkin talaga siya. Para wala nang kaba sa dibdib. Eto, smoke. And I think last May run na, pare. pinaka-perfect yata na area dito. Nag-blink Labanan pa! nila sa Nag-blink Roshan. yung tie! Yun lang, ba't niya ginawa yun? 33! Very uncharacteristic move. Oo. Coming from 33, no, coach? Yung mga ano niya, yung stolen ravage kanina, napaka-impossible nung kay 33 na na-up-focus. Ito, nag-blinkin sa mid, pagka-gas niya. Yes. Tinurge kila niya yung wave. Yun, namatay. And up yung Roshan ngayon. Paano sila laban without the Tide Hunter? Pero meron buyback yan, ha? Yeah, available naman yung Ravage. Thankfully, hindi niya ginamit yun kanina. And it's now or never para sa side ng Tundra. Buyback will be committed. May buyback din nata yung Dawnbreaker. Pero notice meron din. And he will just easily use his ulti dito, mga kaibigan, to save the Rubik. Walang buyback yon, pero Invoker delikado thanks to his BKB, pero abot ang shield ng Phantom Lancer. Gusto na yung mana niya, and now next to fall will be Ari. 2 heroes are gone for Tundra. Make it 3 dahil White Moon dito with his tech sa abutan din, but there's the Spirit Lancer. Spirit Lance, towards 33, ayaw niya target na yun. Deserve si Puroy. Puroy, Russian Bakunan detection. daw si 33. Pero pwede niya ubusan ng mana yan, ha? Medyo matagal lang dahil solo niya lang ang kanyang diffusal dito. Kung ilo yan kanina pa, kailangan niya gamitin yung Ravage. Ayaw niya save them, but there's a blast of White Moon, and they will try to turn things around. So Tanic's still alive though. Can he survive? And that's it para sa Tidehunter. Dive back yun. TP out for Puroy. He'll make it. Pero 4 heroes are now gone for Tundra. Pwede nang ituloy yung Roshan or maybe just finish the game. Oh, pwede pero sa'yo nila tong mid, dieback yung Tide Hunter. Ang bilis nila pangyari doon, nabait nila yung Dawnbreaker. Alam nila may buyback kaya nandun lang sa medyo unahan yung pwesto, no? And yung Rubik, nanakaw niya yung Doom, dinom niya lang si Invoker doon. Walang ginawa yung Invoker, tumakbo lang, hinabol lang ni PL. Habang naka-Doom, medyo bosset na yung Tundra, diba? Minus 1 ka na pagbalik ng Tide Hunter mo kahit may Ravage, diba? Na-turn around nila with a kill dito kay No One, pero wala ring role dun nung fight na yun kasi pinampitas sila kay Tide. Tsaka kung di namatay kasi yung Tidehunter sa mid, ang perfect team fight nila to. Oh. Ravage sa loob ng pit talaga and try to snatch the Aegis with the Doom as well. Pero yun na nga, mid lane nabarag na dito kasi wala na kang tier 3 on, tier 3 sa top. Next target, Rubik. Binaboset niya yung Doom dito, ayaw niyang patipihin. Naka-distiller yan, ha? Ililift niya lang, bubusitin niya rito si Puroy. Ewan ko kay Puroy, fold na ba yung Doom niya, pero Mega Crimps welcome. Walang BKB dito, 1 second. Then, meron na. Catching Pure, mapupwersa pa yatang gamitin yung BKB. He'll try to fight though. BKB is used by Noticed. And Wala here nga lang comes siya, the TP. Phantom Lancer. Spirit Lance. And Spirit na lang dito, kaluluwa. Inabot yung Doom. No buyback para sa Doom. Grabe si Rubik, no? Kinontrol niya lang. Naka-shadow blade yung Rubik. With that stealer dito. Scouting lang si Doom. And Mega Crips, makakuha dito. Ng pari, babalikan pa nila yung Roshan. Tingnan natin. Invoker, naglalakad ka na naman sa kawalan. May BKB yan. No need na balikan yung Aegis dahil nga Muntik na, buti na lang. Nandun yung save. tatapusin na, no? No reverse whip. I think it's safe to say, no? Man in the bag na to for Pivision. Oo. Just to play it safe, take yung Roshan since Mega naman na, no? Last hora na for Tundra mamaya sa next team fight natin. Radiant are scanning. So, chill na lang sila sa Roshan. Yun na nila ipipilit. Wala kasing buyback din dito yun doon. So, mag-iingatan lang siya dyan. Lumipat lang yung Roshan natin since nag-night time. Mahirapan sila, no? Hindi sila pwede mag-contest dito. They need to defend their base. And Chant, meron siya ditong Aghanim's, no? tas Basher for PL. Lahat yumaman pumaldo. Basher, For ano din Pivision. yan? Aghanim's Blessing ata, binili nila BL. Napakayaman ni Satanic, no? 34k net worth. 37 minutes. Sabi mo ng almost 1k gold per minute siya, no? No one, going in.
Yeah, and Solar Guardian, Ravage, naku po, muted, nullified. Rolling Thunder, kahit nandun yung Anklo. Ito na yung Ravage, nanakaw. Kaso Nanakaw na naman yung Nopia Ravage pa, mo, and pare there ko. goes the 4-man Ravage. 1 inch lang, 5-man Ravage na yun. Sana si BZM, and it's all over mga sir. Tide Hunter is gone. May doon pa naman sila, pero I don't think kaya nila laban ng PL with the Aegis. Oh my golly, wow. Oh my gulay. Yun. It's Nawala over. lang yung Invoker dito. Yung Endis niya pa, nasa backpack pa ata yun. Nakakatakot ka naman po. And BZM call it out mga sir. P-Vision will take this series. Last ng P-Vision. No? Maayos-ayos yung lane ni Rubik. Nakapag-dota siya ng maayos. Nakaw Shackle, nakaw Doom. 2 beses niya nanakaw yung Ravage. 9 class gaming, no? And you know yung mga early rotation niya, no? 5 minutes, naglakad pa baba, nakapatay ng dalawa. Outclass. 9.5 minutes, naglakad pa baba, Baba, namatay no? si Tides. Si Tide Hunter. What a rotation dito, may napang-clear, no? And yung Dawnbreaker, kita naman natin yung effect. Bet na bet, sabi ko sa'yo, yung Dawnbreaker yung talaga magiging ano rin dito, difference maker. Basta meron sa mga global ano, mahusay sila. Tsaka medyo parang wala sa laro si 33, ramdam ko, no? Nananakaw yung Ravage. More on ano eh, Napipitas-pitas. more on defensive, hindi na setup yung nangyayari sa Ravage eh. Diba? Ba't walang kata? Wala siyang aganims, eh. Yes. Alam nyo na yan, foot guys, diba? Pag hindi nyo pa nilapag yung game, ni-reverse sweep na yun, diba? 8-4 kanina, ni-reversean mo. Tapos tinayan mo pa yung map. Okay. Bang! Ang kukulit din Sabi kasi. sa inyo, eh. So, sino ba direct ang ating playa of the game, ah? Ayun na. Tugs. Pakita mo muna yung next series natin, Drek. Rek D. Ayun na. Wala na si Jomar. Yaw! Grabe. Pang game 3 yan ba to, Och? Spirit Liquid. Ha? Pang game 3 yan na matagal. Ikisa Pang. mo. 2-0 lang ako. Okay, over. Over ka, oo. 1H. Oo, over 2.5 ka. Mm. Manage tayo dyan. Magkano Hindi, sa'yo? wag na. Ayoko. Wala. Ayoko mag-game 3 yan. 281-0 lang naman for Satanic with total of Walang yan, no? 44k damage with 72% kill participation. Kinana ng seed ng Toy Story, mga sir. Yung unang tipin yun sa may sa may outpost, double kill agad. Palo eh. Punta rin sa Satanic. Easy double kill. 8 minutes si Yasha ata siya, 12 minutes Manta. Sa may triangle yun eh. Oh, Diba? tapos 17 minutes may ganim siya 23 minutes may Skadi. Walang yung timing ng mga items ng PL. Ibang klase. So tayo yung magbabalik guys. Last and final series. Again, that's Team Spirit versus Team Liquid. Pares nanalo Pares nag 1-0 kanina yan. Tayo So, natin. Tayo magbabalik. Stay tuned lang. Go Foot. Tagger out. Peace. Gusto mo ba ng throwback? He's going to get taken Sonic Wave to the face, and GG's called. You know what's cooking? Boom! Hello, JB nga pala. Join us on the Facebook page of Lupon